Ang sinasabi mo bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. O, panalangin ba yan, mga kapatid? Di panalangin yan, kwento yan Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon, at kung kami mamamatay, amin. Abay, ikaw nga ang dapat manalangin Bakit inutusan mo yung ina ng Diyos? Bakit naman wala tayong kagalang-galang sa ina ng Diyos? Sabi mo, ina ng Diyos, ba't mo inuutusang ipanalangin ka? Dapat ikaw nga ang manalangin mismo. Yun ang utos ni Kristo. Ang bawat isang Kristiyano, mananalangin tayo. Huwag nating ipapasa kay Maria yung ating obligasyong manalangin. Pagkatapos mo sabihin, si Maria, ina ng Diyos, inutusan mo namang ipanalangin ka. At walang katigil-tigil. Panalangin mo kami makasalanan ngayon at hanggang sa kamatayan. Amin. Walang magagawin si Maria niyan. Wala nang ibang magagawa. Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapaloob sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Magpapatuloy po tayo, mga kababayan, na pag-aralan ng ating tinutuklas na mga aral, doktrina ng Panginoong Jesucristo. Nakita po natin na ang pananalangin ay hindi isang basta, mananalangin ka na lang basta. May disiplina ang Panginoong Jesus. Paano ka luluhod, kung paano ka magsasalita, kung paano ka mananalangin. Alamin natin ngayon, mga kababayan, ano ba yung laman ng panalangin? Kasi, sa Katoliko, may panalangin tayo na, Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, para ka nagkukwento. Unang-una, sasabihin ko sa inyo, ang panalangin po, may laman ayon sa Biblia. Ang laman ng panalangin, hindi po kwento. Hindi kwento. Basahin natin ang Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin po, paghiling sa Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin, paghiling, request o petition. Kung ano ba ang ating kailangang hilingin sa Diyos. Halimbawa, nung si Judas po ay magkanulo, nagpatiwakal siya, ang mga apostol kailangan ng kapalit ni Judas. Nanalangin sila. Tignan po natin kung ano pinanalangin nila. Kung Aba, Ginoong Maria ba? O sumasampalataya ako? Basahin natin ang 1 ng Gawa, versikulo 24. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Pumipili sila ng kapalit ni Judas, mga kababayan. Yung 11 apostol, para kumpleto uli sila, 12. Kasi, kaya po 12,
representing sila ng 12 angka ng Israel. Kaya dapat 12 silang mga apostol. Nawala si Judas. Nagpulong-pulong ang mga apostol, humahanap ng kapalit. Nakakita sila ng 2 na pwedeng pagpilian. Sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ipakilala mo kung alin sa 2 ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan at sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Nakita nyo, ang panalangin nila maiksi lang Kung alin lang yung kailangan nila, hindi sila naglitanya, hindi sila nag-40 dias na manalangin. Kasi bawal nga po ni Kristo manalangin ng paulit-ulit, gaya ng ating natunghayan sa kasulatan. Ang panalangin nila, yung kinakailangan nila sa pagkakataon. Pakita mo sa amin kung sino ang pwede sa 2 ito, makapalit ni Judas. Tapos, napili sa pamamagitan ng sapalaran ay si Matias. Kaya ibinilang siya sa 11 apostol. So maliwanag ang panalangin, paghiling sa Diyos. Humihiling sa Diyos. Yan po ang kahulugan ng panalangin. Halimbawa, may sakit yung iyong asawa. Simple lang naman Panginoon, ang akin pong asawang katulong sa buhay, merong karamdaman. Pakihaplos mo po. Awa ka po sa amin. At minsan, lalo na kung wala kang pambili ng gamot, kahit po sana wala kaming pambili ng gamot, sa kapangyarihan mo'y gumaling ang aking asawa. Yun ang panalangin. Hindi kailangan na maglilitanya ka na kung ano-ano Ang kailangan mo lang naman yung sa oras na yon, sasakay ka sa eroplano, mag-a-abroad ka. Panginoon, alam mo po ang dahilan kung ba't ako aalis. Masakit sa loob ko na iwan ang aking asawa at mga anak pansamantala. Pero sana po ingatan mo sila at ingatan mo rin ang aking paglalakbay. Sana wag bumagsak ang eroplano o lumubog ang barko. Salamat po sa iyo. Kasi yung pong paghiling, may kasamang pagpapasalamat, sabi sa Biblia. Yun ang panalangin, simple. Ulitin natin yung 4:6, kapatid na Daniel. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Bakit may kasamang pagpapasalamat? Kasi ang doktrina ni Kristo, pag humiling ka sa Diyos, magtiwala ka na yon ay ibibigay ng Diyos. Kung ikaw ay nasa paraan ang paghiling mo, kung maayos ang paghiling mo, ang tiwala mo, ibibigay ng Diyos yun. Kaya noon pa lang, hinihiling mo pa lang, nagpapasalamat ka na. Basahin po natin sa Marcos 11:24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ayun, pagka sumasampalataya ka, sa hinihiling mo ay ipagkakaloob ng Diyos. Sumampalataya ka, ang wikang tinanggap mo na
at iyong kakamtin. Nananalangin ka na may kasamang pagtitiwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na tatanggapin mo yon at kakamtin mo. Kaya kailangan may pagpapasalamat ka na agad eh. Kaya dun sa Pilipos, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya po yung panalangin, mga kapatid, ang kahulugan niyan paghiling. Sa atin pong kinagis ng relihiyon, kinukwentuhan natin ang Diyos eh. Alam naman ng Diyos yun. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ang iyong anak na si Jesus. Ano yung panalangin ba yun? Wala ka namang hinihiling dun eh. Kinukwento mo lang si Maria bukod na pinagpala. Alam naman ng Diyos yun, di naman niya nakalimutan yun. Ang panalangin, paghiling. Bakit ang sinasabi mo bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panalangin ba yan, mga kapatid? Di panalangin yan, kwento yan eh. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon, at kung kami mamamatay, amin. Abay, ikaw nga ang dapat manalangin eh. Bakit inutusan mo yung ina ng Diyos? Bakit naman wala tayong kagalang-galang sa ina ng Diyos? Sabi mo, ina ng Diyos, ba't mo inuutusang ipanalangin ka? Dapat ikaw nga ang manalangin mismo. Yun ang utos ni Kristo. Ang bawat isang Kristiyano, mananalangin tayo. Huwag nating ipapasa kay Maria yung ating obligasyong manalangin. Pagkatapos mo sabihin, si Maria, ina ng Diyos, inutusan mo namang ipanalangin ka. At walang katigil-tigil. Panalangin mo kami makasalanan ngayon at hanggang sa kamatayan, amin. Walang magagawin si Maria niyan. Wala nang ibang magagawa, kundi patay pa naman si Maria. Hindi pa naman nabubuhay mag-uli. Samantalang patay pa ngayon si Maria, utusan mong manalangin araw-araw hanggang sa mamatay ka, imposibleng magawa ni Maria, patay pa siya. Hindi pa po nabubuhay ang mga patay. Namatay kasi si Maria. Lahat ng namatay kay Kristo, mabubuhay sa huling araw, sa tinatawag na muling pagkabuhay o resurrection. Samantalang patay si Maria, mananalangin ka kay Maria at sasabihin mo, Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami, makasalanan ngayon, at hanggang sa kamatayan ay makasalanan pa rin. Yun ang panalangin natin. Tama po kaya yun, mga kababayan, sa Biblia? Ang Biblia, ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin po, paghiling, hindi pagkukwento. Kaya, magkwento ka ng magkwento, walang kabuluhan yon. Alam kasi ng Diyos yun eh. Kaya nangyari sa atin, tinuruan tayo ng panalangin wala sa Biblia. Kagaya nung, Tori David, panalangin mo kami. Toring garing, panalangin mo kami. Bahay na ginto, panalangin mo. Ba't kailangan ulit-ulitin yun? Wag po kayo magagalit, mga kababayang Katoliko, no? Pinag-aaralan lang po natin yung nasa Biblia. Ang panalangin, paghiling sa Diyos. Hindi pagkukwento. Hindi pa ulit-ulit. At ang panalangin, kung ano yung kailangan mo dun sa oras na yon, yun ang sasabihin mo. Halimbawa kakain ka. Utos po kasi ng Diyos yun eh. Kakain ka, gusto mong ang kakainin mo makabuti sa'yo, pumikit ka sandali, kapatid. Panginoon, salamat po sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Sana po bindisyonan mo ang pagkain ito, ikalusog ng aming katawan. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Yung utos po ng Diyos kasi, pati sa pagkain, mananalangin tayo. Gaya ni Kristo,
bago siya kumain at magpakain, nananalangin muna siya. Basahin natin sa isang talata, 15:36. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at ibinigay naman ang mga alagad sa mga karamihan. Magpakain po siya ng halos 5,000 tao. Ay kinuha niya yung tinapay na 7 piraso at ilang mga isda, at siya'y nagpasalamat, sa kanya pinagputol-putol. Sa pagkain po, mga kababayan, dapat magpasalamat din tayo. Manalangin tayo. Basahin natin ang unang Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Yon. Bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Kahit yan ay baboy, kahit yan ay tahong, kahit yan ay hipong maliit, kahit na yan ay alamang, o baka ba yan, o tupa ba yan, o manok ba yan, kambing ba yan, kalabaw ba yan, bago mo kainin ang utos sa Kristiyano ni Kristo, bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya yung ating kakainin, pag tayo nanalangin, binibindisyonan yun ng Diyos. Ang mga alagad, kung kumain, nananalangin. Ang Panginoong Hesus, kung kumain, nananalangin muna. Nagpapasalamat sa Diyos. Yan po ang mga dapat nating maintindihan tungkol sa pananalangin. Ang panalangin po ay paghiling. Paghiling sa Diyos. Parang request o petisyon sa Diyos. Panginoon, tulungan mo po ako. Nahihirapan po akong humanap ng trabaho. Kailangan ko pong kumita para sa aking asawa at mga anak. Bago ka umalis ng bahay, dahil ilang araw ka na naghahanap, wala kang makita, subukan mo kapatid, manalangin ka muna. Sana po makakita ako ng employment. Lumakad ka man, may kasama kang Diyos. At ang Diyos po ay hindi magpapabaya sa mga taong sumasampalataya at dumadalangin sa Kanya. Yan po ang dapat nating maging tiwala. Ang Diyos ay laging nakahandang duminig sa panalangin. Ngayon, kailan tayo dapat manalangin? Meron po kasi nananalangin lang pag birthday niya. O kaya pag may sakit. O kaya nasa problema. Pagka ang sakit ay marami, ang pangako ay marami. Ngunit pag ang sakit ay gumaling na at bumuti, Diyos man ay di masabi. Yun. Hindi man mabanggit yung Diyos sa buhay niya. Bakit? Walang kailangan eh. Hindi po dapat ganun tayo. Nasa gipit, nasa maalwan, dapat marunong tayong manalangin sa Diyos. Lagi tayong may line of communication. Napakahalaga po nun eh. Hindi mahirap intindihin ngayon yon, mga kababayan. Di ba kayo ngayon, pag nakalimutan mo yung cellular mo, parang sira na araw mo. Pag wala kang katabing telepono. Bakit? Meron kang mga taong mahal mo na gusto mo laging nakakausap. Magitan ng cellular. Ang Diyos hindi kailangan ng cellular eh. Luluhod ka lang. Mananalangin ka na sa Kanya. Mamakikinig siya. Ang mga tao ngayon, buti pa yung cellular phone niya eh. Maghapon niyang hawak eh, pero hindi niya maalala ang Diyos. Mga tao,
do not live a prayerful life. Kung manalangin, minsan sa isang buwan, minsan sa isang taon, lalo pag nagigipit. Pero pagka walang problema, ang Diyos man hindi masabi. Yon ang sabi ng ating napakinggang yan. Kaya, kailan tayo dapat manalangin, mga kapatid? Ang sabi po ng talinghaga ng ating Panginoong Hesus sa 18:1 ng Lucas ay ganito. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoroong madalas sa kanya na sinasabi, "Iganti mo ako sa aking kaalit." At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapwat, pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, "Bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito." At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Nagbibigay halimbawa o talinghaga si Kristo. Merong likong hukom, walang pitagan sa tao. Meron namang isang babaeng biyuda o bao na sabi sa hukom, "Iganti mo naman ako." Ayaw niyang pakinggan yung biyuda at tumatanggi siya. Pero kung kinukulit siya ng biyuda, pumayag na siyang iganti niya. Sabi ng Panginoong Hesus, pakinggan niyo kung ano ang sinabi ng likong hukom. Ano ngayon ang konklusyon niya? 7. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila? Kung yung likong hukom, gagawan niya ng hustisya yung babaeng biyuda. Ang Diyos ba ika? Hindi naman siya likong hukom. Siya'y matuwid. Ang Diyos ay hustisya. Ang Diyos ba sa kanyang mga hirang, hindi niya ba igaganti na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi? Nakita nyo? Kailangan pala araw at gabi mananalangin tayo. Walang patid yun, mga kababayan. Yun na naman ang hindi naintindihan nung nagnonobena. Kaya 40 dias dire-diretso. Yun din ang sinasabi. Basahin natin ang unang Tesalonica 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. Magsipanalangin kayo walang patid. Nung mabasa ito ng mga taga-pagturong Katoliko, iniuso nila ngayon yung 40 dias na mananalangin walang patid. Yun din inuulit-ulit. Ano po ang kahulugan ng manalangin kayong walang patid? Basahin natin ang 2 Timoteo 1:3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Ayon, ang tinutukoy palang pananalangin walang patid, gabi at araw. Kaya po sa Iglesia ng Diyos, pagkagising sa umaga, bago gumawa ng anumang gawain, manalangin tayo. Sa gabi naman, bago ka po matulog, manalangin ulit tayo. Kasi yung isang buong gabi, nasa bahay ka nga, di mo naman alam kung anong mangyayari. Meron nung natutulog nawala ng preno yung truck, sinudsud yung bahay, patay yung buong pamilya. Meron natutulog lang may bumagsak na helicopter, patay sila lahat sunog ang bahay Kaya, napakahalaga po nung bago ka matulog, sa buong maghapon na nakaraan, Panginoon, salamat po. Itinawid mo kaming mapayapa sa buong maghapon at binigyan mo kami ng lahat ng aming pangangailangan. Sa gabing ito, nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong lingap sa amin
Sana po'y bantayan mo kami samantalang kami natutulog, ako at ang aking may bahay at mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Simpleng panalangin, malaki ang timbang sa Diyos. Pagkagising, Panginoon, salamat po sa pag-iingat mo sa buong magdamag. Meron kasi natulog, di na nagising dahil binangungot. Salamat po sa magdamag na pag-iingat mo sa amin. Sa araw na itong panibagong ibinigay mo, ako po'y maghahanap buhay. Maiwan ko ang aking asawa at mga anak. Pakiingatan mo po sila samantalang ako'y wala. Iligtas mo kami sa lahat ng kapahamakan, sa mga taong masasama at sa mabibigat na karamdaman. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Mga simpleng panalangin ng pagtatagubilin at pagtitiwala sa Diyos, malaki po ang magagawa nito sa ating buhay. Yung pananalangin sa Diyos. Gabi at araw. Hindi po isang buong araw na uulit-ulitin mo yung panalangin, ang tawag nila ay nobena. Parang nung mamatay yung lolo ko. Ang pangalan ng lolo ko, Tirso Fernando. No. Nung unang araw, kaawat patawarin ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio, kaawat patawarin ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio, kaawat patawarin ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Tapos, Ama namin, sumasalangit ka, tapos sasabihin ka, Abagin noong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ulit-ulit yon. Bata pa po ako noon Ulit-ulit yon, ulit-ulit. Kaya nga nakabisado ko yung mga sinasabi nila At yung mga toring-garing, panalangin mo siya, bahay na ginto, batalay tanso, yun, mga kung ano-anong mga ganon. Nakabisado ko yun Bata pa po akong maliit nun. Hindi pala ganon ang nasa Biblia. Ang panalangin, simple lang. Pakakauntiin mo lang ang salita mo, huwag mong uulit-ulitin. Hindi naman kasi makulit ang Diyos. Ang Diyos ay marunong duminig ng panalangin kahit may bagyo. Gaya nga sinabi ko sa inyo nung unang araw na nagkatipon tayo, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Ayon, kahit may bagyo, naririnig ng Diyos yun. Di mo kailangan ulit-ulitin, habaan ng mahabang mahaba, kasi ang sabi ng Biblia, ang Diyos nasa langit, ikaw nasa lupa. Kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig. Huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Pakauntiin mo ang iyong salita. Make it as brief as possible. Huwag kayong mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama sa langit ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Even before you speak the word, naiintindihan na ng Diyos yun. Kaya ang panalangin ay brief, precise, concise, at hindi ulit-ulit. Umaga at gabi. Walang patid habang buhay tayo. Huwag kayong makakalimot manalangin, mga kapatid. Yan po ang nasa Biblia. Ang aral ng Panginoong Jesucristo, ang pinakamahalagang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliraning hinaharap. Hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat po.